So ayan mga master, ano na to? Good noon na ba? Good day po, good morning. Good morning pa rin. Ang oras ay 11:45 at yan pinakatanghali nating labas. So ngayon lang ako lumabas. Maaga ako nagising kaso lang nag-edit pa ako ng mga video sa Facebook natin. So maraming salamat pala sa sa nanonood ng mga video natin sa Facebook. Yan, meron tayong dalawang trending na video doon, no? Umabot na ng magto 2 million views na yung isa. Tapos yung isa 1.5 million views na rin. Thank you po sa lahat ng mga nanood doon sa natin, sa video sa Facebook. Siya nga pala may Facebook din tayo kaso hindi tayo masyadong active diyan. So ayan. Kakalabas ko lang mga master. At meron na tayong ayoko nito. Okay, may biyahe na sana tayo kaso tinanggihan ko lang. So, ayan, maraming salamat pala doon sa lahat ng mga nanood sa Facebook natin, no? Actually, ang bilis nga eh. So, pero syempre, focus pa rin tayo dito sa YouTube natin. Dito talaga tayo naka-focus. Yung Facebook natin, pang update lang yan. So, ayan mga master, babiyahe pa rin tayo ngayon sa ating Lala Move series. At quick ride lang to kasi tanghali na, no? Ayoko naman magpagabi. So, ganun pa rin. Kuha tayo ng mga 4 na booking, 5, ganyan lang. Na merong magandang fare ang kukunin natin, no? Yun lang. Tapos mid-ride or short ride booking lang. Doon pa rin tayo sa ating standard syempre. Dapat lalagpas ng 10 pesos pataas ang fare na kukunin natin. Okay, so yan po ang natin, ang game plan for today. Kaya ayan, lumabas ako ngayon. So hamster nakakarton, no? Hayop. Actually, mga master, bawal yan eh. Yung buhay na hayop. So, yan. Meron ako nakitang booking dito. Kanina pa to. Mga umaga pa tong booking na to. Hindi talaga natututo yung ibang mga nagbubook, no? Inuutusan pa rin nila si rider na pumasok sa mga ganito, umakyat sa second floor, ganyan. Pero nakalagay sa regular booking. So, dun sa mga nagbubook sa Lala Move, mga master, gusto ko lang linawin na magkaiba po ang rate kapag si rider inutusan nyo pumasok or utusan nyo bumili or utusan nyo umakyat sa mga building. Kumpara doon sa pick up ng door to door lang, no? Magkaiba ang rate noon. Wag nyo pong gagawin yung ganun na uutusan nyo si rider na pumasok sa loob ng building or umakyat sa 10th floor, 3rd floor, tapos ilalagay nyo sa regular booking. Merong option dyan, nakalagay dyan, queuing service. So, kung gusto nyo, uutusan nyo si rider, ilagay nyo sa queuing service. Ngayon, kung meron kayong pabibili or paabunuhan, ilagay nyo sa queuing service at pabili service. Kasi magkakaiba po ng rate yan, no? Huwag nyo naman gawing tanga yung mga rider. Okay? Or yung iba, nagtatanga-tangahan lang din. Kasi gusto lang makatipid. So, meron dito, kanina pang booking to, dito sa Las Piñas, pinapapasok si rider sa loob ng palengke, no? Pinabibili yata. Ako naman, no? Hanggang ngayon, di pa rin sila natututo. Ang malupit naman ito, dun sa mga baguhang mga rider, huwag kayo magpapauto sa ganyan, no? Pag nakuha nyo na ganun ng system, magbasa kayo kasi ng ng details, hindi kayo nagbabasa eh. Kayo rin may kasalanan yan. Kaya, lalong bumababa yung fare nila, alam mo, kasalanan dito ng mga rider ng mga, engot-engot eh, hindi nagbabasa eh. Kuha lang ng kuha, tapos reklamo ng reklamo. Magbasa kayo ng mga details, mga master, para naman hindi kayo na naaabuso ng mga, di ba, magugulang na nagbo-book. Ganun lang yung kasimple. Kung walang kukuha sa mga booking na yan, hindi yan magbo-book ng ganyan. Di ba? So, ayan, maliwanag tayo dyan. Syempre, wala tayong kinakampihan dyan, no? Parehong may mali eh. Rider at saka yung nagbo-book eh. So, kung alam niya na ganyan na ang kalakaran, huwag niyo nang kunin para sa rider. Doon naman sa hindi nakakaalam, nauutusan niyo si rider, alamin niyo yung kasi nandiyan na lahat sa apps eh. Wala nang yan, wala naman na mali yan eh. Actually, si Lala Move, nandiyan lang yan, app lang yan. 'Di ba? May kasalanan yan, rider at saka yung nagbo-book. Kaya lalong bumababa yung fare ni Lala Move. Kasi kahit na maliit yung fare, pinapatos. Pero tingnan nyo,
Marikina, Las Piñas, regular booking, 162. Tapos ang ipapadala, 50 packs ng pulburon. Ang dami niyan mga master. Imagine ninyo, 162 na lang ang Marikina. From 240, naging 160 na lang. Diba? Ngayon, may kukuha pa rin yan. Pag mga ganyan, huwag yan ang kukunin yan. Diyos me naman talaga yung mga rider. Oh. Ginagawa nyo lang kawawa yung sarili nyo eh. Diba? Mga ganyang kababa, huwag nyo nang kunin yan. Hayaan nyo mag-adjust yung, yung fare. Kasi talo talaga yan. Ayan mga master, oh. Dinagdagan yung Marikina. Ginawa niyang 200 na. Ayan, pwede pa yan. No? Talaga mababa eh. So, ayan, pwede nyo nang kunin yan. Oh. Nag-plus 38, 162 plus 38. Pwede na yan mga master. Pag sinabayan nyo yan, kikita na kayo dyan. So, bakit di natin kinukuha? Hindi kasi natin trip ngayon ng long ride. Ayoko mag-long ride. Ang daming talong booking. Dito lang tayo. Kaya naman natin kunin yan mga master. Kaso lang ayoko lang. Okay. Katwiran ko nga. Di bali ng hindi bumiyahe, wag lang lugi. Kaysa naman bumiyahe ka pero lugi ka. Di ba? So, ayan. Ayan, oh, wala pa rin kumukuha. Oh. Dagdagan mo pa, gawin pang plus 50. Para may kumuha na. Kailangan natututo din yung mga rider. Eh. Yung iba kasing rider hindi natututo. Sa lang kuha ng kuha. Dati ganyan ako, mga master, kuha ako ng kuha. Malaki yung kita ko, dun lang sa app, mukhang malaki. Pero kung titingnan mo yung hawak natin, maliit dahil sa taas ng overhead expenses. Digital lang ang malaki. Digital income, kala mo napakalaki, pero maliit talaga. Mas okay pa yung mga short ride booking eh, kaysa sa ganun kalayo. Halos pareho lang din ang kikitain eh. Pwede dito na lang ako sa hindi ako masyadong pagod. Peso sana yun, no? Sayang, oh. Short ride lang, 200 plus. 201. May mas mataas sa atin ang rating nung kumuha. So, share ko na rin mga master dun sa mga gusto rin mag-short ride booking. Dun sa mga Lalamove rider. Ang technique ko pala dito. Hindi lang basta short ride yung kinukuha ko. Ang kinukuha ko mga master, short ride, high demand, at saka priority. So, yan po yung magkasama. Yan po yung kinukuha ko mga master. Para quality yung biyahe. So, yan at least alam niya na. So, ayan mga master, meron na tayong booking. Papunta na tayo sa ating booking. Ito, naka-high demand to, naka priority. So, ang pick up natin is 1.5 kilometers. Okay, let's go. Puntahan na natin to. Buena mano. 116 mga master. Solo, lang dito single booking lang natin to. Alright, let's go. Okay, nandito na tayo mga master. Ay. Wala. Doon ako pumasok. Ano to, sir? Pagkain? Okay, sige. Okay. Ayan, tingnan nyo mga master. Lumpia. Mabilis lang. Lumpia lang pala. 116 mga master. Waswas na natin to. Ito na naman ang problema ko dito sa globe na to. Signal. Signal mga master.
Nakaka-bad trip yung ganito. Kailangan mo pang gumalaw. Yan, maghahanap ka ng signal. Baka sakali makachamba ng signal. Yan. Grabe, no? Si Globe, napakaraming dead spot. Promise. Ayan. So, short try lang to mga master. Tirahin na natin ito ng mabilisan. Dumpi. Mali. Ayan, dito na yata tayo mga master. Ayun pa. Ito pala. Oops. Wala palang daan dun sa kabila. Sarado. Ayan. Sige. Thank you, boss. Alright. 116. Panalo yung mga master. Ayan mga master. Nandito tayo ngayon sa may Parañaque. Part pa ba ng Parañaque to? Oh, part pa ng Parañaque ata to. Boundary ng Parañaque at Pasay. So, nakasilong ako dito kasi sobrang init. Grabe. Ang oras pala ay 11:45. So, kaka-drop off lang natin ang booking natin. Waiting ako ng mga booking dito. Meron sana dito mga booking magaganda, ang fair. Ang problema lang, cake. Ang bihirang cake to. Pinipilit pa rin nila sa motor. Dalawang cake nandito. Please be careful. Cake po yung hindi ko kukunin to. Walang kukuha nito. Yung isang cake kanina pa sa Las Piñas papuntang Parañaque. Wala pang kumukuha. Mag-iisang oras na. Doon sa mga nagbo-book, basta cake ang booking nyo, huwag nyo nang isakay sa motor yan, no? Lagay nyo na sa sedan. Kasi pag sa motor yan, masisira talaga yan. Or, ang pinakamagandang dapat yung gawin dyan, kung cake ang di-deliver nyo, umangkas na rin kayo. Kayo na maghawak ng cake. Tapos bayaran nyo yung cake, bayaran nyo yung pamasahe nyo sa motor. Para sigurado. Ayun, para pag nasira, hindi kasalanan ng rider, kasalanan nyo. Para malaman nyo lang, no, kung gaano kahirap magdala ng cake. Ayan mga master, update ko na lang kayo mamaya kapag nakachamba tayo. Okay. Pambihirang signal naman to. Signal natin, naman nagmamakaawa. Oy, bigyan mo ako ng maganda-gandang signal. Ayan, no? Gul tayo sa signal natin, mga master. Hindi tayo makakuha ng booking. Wala tayong Wala na naman akong internet connection. Pambihirang Globe to. Nakakainis. Kalipat nga ng pwesto. Sir, nakakuha na ako ng booking. Papunta lang to dyan sa may Daang Batang, malapit lang. Let's go, puntahan na natin to, PPS Warehouse. Alam ko to Let's go. Pick up. Let's go mga master. Na-pick up ko na yung dito pala sa taas, hindi pala dyan sa baba. So ayan mga master, upon checking dun sa booking natin, nasa 3 kilometers lang pala ang layo nung natin, drop off, no? So 88 pesos, panalo yan. Alright mga master, nandito na tayo.
sa ating drop off. Tama po, sir. 88. Thank you po. Sige. Ingat po, sir. Alright. So, ayan mga master. Ayan mga master. So, habang nakatambay ako dito, nagme-merienda ako, may lumapit sa akin, nakakotse. Hindi ko na nabidyohan kasi yung helmet ko nasa likod eh. May lumapit sa atin, tinanong ko may booking tayo, sabi ko wala pa. Ayun, merong papahatid sa ating documents, no? Papuntang DFA lang. Yan lang sa may So, tinira ko na. Sayang din 120. Pwede na yun mga master. Malapit lang naman. May pagkain ka. Wala eh. Para-parahong So ayan mga master, papunta na tayo sa ating drop off. Malapit na tayo sa ating drop off. Hello po. Hello boss, delivery po. Nandito na ako sa may papunta na ng DFA. Sir, nandito na tayo sa gate 4. Gate 4. Naku, hulihin ako dito. Bawal. 120 lang. Wala pong panok. Sige. Oo nga eh. Nanghuhuli. Eto boss. Ay, salamat. Ayun, no. So, ayun mga master. Panalo pa yung biyahe natin. Ginawang 150 ni boss. 120 lang ang usapan eh. So, ginawang 150. O di, quality yung biyahe natin. Okay. So, ayan. Dito lang tayo. Maghanap tayo ng U-turn slot dito. Ayan. So, ginawang mga master, ginawang 150 pesos yung usapan naming 120. Mga master, meron na sana tayong booking dito lang sa likod ko, dito sa may building dito, yan, yung building na yan. Also yung booking hindi nakalagay sa queuing service. Third floor, aakyat pa. Hindi ko na kinuha, no? Papunta lang dun sa amin eh. Ewan ko kung may kukuha dyan, yung mga willing magpauto. Pero ako pag ganyan mga master, hindi ko kinukuha yan. Yung paakyatin ka tapos hindi naman naka-queue. Dapat yan naka-queue service yan. Kinuha may kumuha. Ito mga master, may booking ako nakita na sobrang pasaway na booking. Pasay hanggang Ternate. Ito nakalagay lang sa regular booking At ang malupit nito mga master, ang abono is 8,500. Dito po babayaran sa drop off mga ungas. Bakit hindi na lang nila bayaran bago pa-pick upin si rider? 'Di ba? Sobrang risky yan mga master. At saka sinong magdadalang rider ng perang ganyang kalaki? No? 10,000. Mahalagang kulang-kulang 10,000 na yan. Walang rider na magdadala ng ganyang kalaki mga master.
abono, tapos nakalagay sa regular booking, gul yan. Ako po, kawawa yung makakatanggap niyan. Yung mga hindi nagbabasa. Grabe, 8,500 ang taas na niyan. Bakit hindi na lang nila bayaran dun sa katransact nila? Wala ba silang tiwala dun sa ano nila? Kausap nila? 'Di ba? Idadamay pa yung mga rider sa ano nila sa negosyo nilang walang katiwa-tiwala sa isa't isa eh. Low. So, lipat muna ako ng pwesto. Wala eh. Ang hina ng signal dito sa sa pwesto ko. Hindi ako makakuha ng booking pabalik ng Las Piñas. Puro malalayo yung bato sa akin. Pasay, Marikina, yan Pasay. Parañaque, Manila, Mandaluyong, Marikina. Puro ganun, pero yung mga trip natin na short ride, pag pumapasok, wala na. Bilis makuha. So magmo-move forward tayo doon, banda ron. Para makakuha tayo ng booking, no? Last booking na naman tayo eh. Tingnan natin kung makakatsamba pa tayo, ha? Pag wala, edi uwi na ako. Yagoy. Check your internet connection na naman tayo, mga master. Grabe yung hina ng signal ko. Kaya hindi ako makakuha ng booking. Ayan, no? Tingnan mo, hindi natin makuha yung booking, oh. Try other order, oh. Ang hina kasi ng signal ko, eh. Kanina pa ako nagaganyan, mga master. Kahit na tayo na yung nauna. Gul sa signal. Sayang. Pero yung mga natitirang booking, yung mga hindi natin trip, oh. Yung mga long ride. Pero yung mga trip natin booking, grabe, hindi natin matsambahan. Pag ito hindi tayo nakakuha, pag umabot tayo ng alas 3 dito sa tambayan na to, uuwi na ako, mga master. Lipat na naman tayo ng pwesto. Wala talaga. So, eto, dumiskarte tayo, mga master. May nagpahatid sa akin. Diyan lang sa may wala pang 1 kilometer ang layo. Tao. May kinuha lang na susi. Ito lang, siguro mga kasi naiwan niya yung susi niya sa bahay. So, balikan. Nagpahatid. Binigyan ako ng 80 pesos. Okay na yun. Wala namang 1 kilometro eh. Nagmamadali kasi. So, nagtanong kung angkas daw ako joyride. Sabi ko, hindi. Lalamove ako. Sabi niya, kuya, baka pwede makisuyo. Nagmamadali lang ako. Kukunin ko lang yung susi sa bahay. Sabi ko, saan pa yung bahay mo? Sabi niya dyan, ayan lang yung arko dyan, yung malapit lang dyan. Wala pang mga 300 meters. O di, nakisuyo naman, hindi inangkas ko. Balikan ulit dito. Tinatanong ko magkano yung bibigay niya sa akin. Sabi ko, bahala na siya. Wala namang 1 kilometro. Kasi 200 meters, 400 meters lang, layo. Nag-Gcash ng 80 pesos. Ayan, no? Saan na ba yun? Ayan, nag-Gcash, nag-send ng Gcash, 80 pesos. Not bad, mga master, di ba? Kasi nakatambay tayo dito. Wala, nakisuyo eh. Kasi nagmamadali eh. Alam mo naman, tayo, pag pinakusapan ng maayos, sige lang. 80 pesos is not bad for less than 1 kilometer. Ayan, yun lang, diskarte lang ba? And alright, so yan mga master. Meron na tayong nakakuha din sa wakas. Papuntang Merville. Malapit lang to, mga master. Tapos ang pick up natin is saan ang pick up natin? Teka lang yan, mahina signal ko eh. Alright, so yan, meron na tayong booking, mga master. 1.9 kilometers lang ang ang pick up natin. Let's go.
Alright, so yan mga master, malapit na tayo sa ating pick up, no? Ayan, saan kaya? Banda rito. So malapit lang yung ano natin ito, drop off. Tingnan natin kung saan. Parang ano ang pipick upin natin eh. Auto supply to auto supply. Saan kaya banda yun? Ito ba yung papuntang Merville? Okay, okay. Saan ba yung Irasan? Hindi ko mabasa eh. Oo. Sige, sige. Alright, so 4 kilometers lang to mga master. 4 kilometers. At magkano yung ano yan? 81 pesos. So papatak yan ng 20 mahigit, di ba? 20 pesos na lang per kilometer. Ayan, shout out kay Lala Move. Alright, let's go, let's go. Puntahan na natin mga master. Alright, ayan mga master, dito na tayo sa ating sa ating drop off. Pangatlong kanto, kanan. Hello po. Hello ma'am, nandito na po ako sa may Lavel Street eh. Saan po ba sa inyo banda rito ma'am? Lalamove po ito. Opo, yung galing sa Moonwalk po. Ay. Hindi, anong address po? Nasa Armstrong Avenue ako eh. Saan po ba kayo malapit ma'am? Mali kasi yata yung pininpoint eh. So ayan, nandito na tayo mga master sa sa malapit na dito sa sa address nung ating drop off. Hindi kasi nila sinabi kung saan talaga eh. Hello po. Ma'am, dito ba to sa may chicken barbecue? Ayun. Mali. Sino po ba nag-book nito ma'am, sila? Next time po pag sabihin nyo tama yung address. Nandito po ako sa loob. Ay. Umiikot pa ako eh. Kasi doon nakapin sa kabila eh. Lumabas ka ulit ng C5? Oo, kasi nga, bawal doon eh. Linigaw ako nung nag-book eh. Tinanong ko pa siya kung sa Merville to. Sabi niya, oo. Siyempre, doon ako pupunta. Eto ma'am. Magkano po? Yung sa booking, 81 pesos. 81? 81? Sabihin nyo sa kanya ba kayo lagi nagpapagawa? Opo. Sabihin mo, tama niya yung address kasi Kaya nga nakailang bigay na ako. yung iba magagalit yung ibang mga rider pag layo nang iikutan eh. Pwede naman igalaw yung pinpoint nun eh. Sige. Okay. Dagdag naman mga master, 4 pesos. Pwede na yan. Mas malapit nga to. Kung tinama yung pinpoint, mas malapit to. Kaso nga lang, umikot pa tayo. Pasaway nag-book eh. Ano lang naman, mga 1 kilometer mahigit. Pero kasi, ang layo ng iikutan eh. Buti na lang tayo. Inano tayo ng security guard. Tawag nito. Hindi na tayo hiningi ng ID. Kaya malapit yung inikutan natin. Pero kung
Pero kung may ID tayong iniwan kanina, siguro mga 3 kilometers din yung iikutan, mahigit. Alright. So, ayan mga master. Hapon na. Ang oras ay alas 3. Mag-alas 4 yata ng hapon. Ayan, medyo parang pakiramdam ko parang ang tagal natin sa biyahe, no? Alas 3 pasado. Alas 3, oo. Parang ang haba ng tambay natin sa pag-aantay ng booking dahil sa ating signal. Hindi maganda yung signal natin sa area na pinuntahan natin. So okay lang naman kahit pa paano. Meron tayong 3 booking na tawag nito? 3 priority. Tapos meron pa tayong 2 kontrata. So para sa akin mga master, okay na yun. Maganda-ganda rin naman yung yung kita natin doon kahit papaano. Hindi naman tayo bumiyahe ng malayo. Medyo natagalan lang tayo sa oras, no? Ayun, dami ko pang gasolina, oh. 1 bar lang ang nabawas. So dahil dyan mga master, hindi naman tayo magpapakasagad. Ayan, ilang oras na tayo bumiyahe. Kasi kanina late na rin tayo eh. Pero medyo hindi ko nagustuhan yung tagal ng pag-aantay natin sa booking. Kasi doon pa lang sa may Parañaque, sa may 1 oras din tayo nag-antay doon. Walang pumapasok na booking, puro long ride, puro malalayo. Yung kuha natin ngayon, tsamba lang yun eh. Wrong pin pa, pero okay lang din naman. 1 kilometer lang naman ang wrong pin. Walang problema. So ayan, ako magpapaalam muna pansamantala. Tayo po ay babalik sa mga susunod na update mga master. So yan po yung mga nakakwento ko sa inyo kanina. Yun na yun. Tandaan nyo na lang mga master, no? Yun yung usually ginagawa ko para dun sa mga baguhan. At wala akong ibang yan, diskarte. Basta yun lang. Sa short ride booking, talagang kailangan priority ang booking, high demand, yun. Para malaking kita. Kaya kaya mo mag-survive kahit mga 5-6 na booking lang kung puro priority yung kukunin mo. Mababa ang overhead expenses, mabilis lang yung oras. Yan. Hindi masyadong pagod. So, yun po ang diskarte ko ngayon. Simula nung hindi na tayo nag long ride. Alright, so pwede nyo kopyahin kung sa tingin nyo gusto nyo rin. Pero kung ikaw ayaw mo, hindi nasa safe pa rin. Ako kasi yun ang nakita kong effective sa ngayon. Kung masipag ka at hindi ka kagaya ko na tamad bumiyahe, sigurado malaking kikitain mo kung puro priority booking at high demand yung kukunin mo, tapos puro short ride lang. Pero kung kagaya mo ako na medyo tamad, okay pa rin naman kahit papaano may kita pa rin, hindi nga lang ganun kalakihan. So yun sa akin kasi mga master, lang yung biyahe ko pang survive lang eh. Survival lang. Pangkuha ng gasolina, yan, pang konting gastos, diba? Medyo tinatamad-tamad talaga ako bumiyahe sa Lalamove. Ayan, so pero kung gusto mo talaga magwalwal sa biyahe at short ride yung kukunin mo, possible kikita ka rin, no? Kung makakakuha ka ng mga 10 booking, kayang-kaya yung kumita ng 1,000 yan. Mga 1,000 rin mahigit yan. Basta lang, nasa sipag lang yan, no? Basta wag lang kayo magpapauto sa mga buraot. Okay, so yun lang mga master. Lagi nyo tatandaan yung mga konting tip natin. Kung gagawin mo, di mas maganda. Kung hindi, di okay lang din kung may sarili kang diskarte. Pero yung sa nakikita ko mga master, in related to mga buraot na nagbubuk, effective yun, no? So yun lang. At maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. Magkita-kita po tayo sa susunod na updates. Ayan.
Alright, so yan lang po mga master. God bless sa inyo lahat. At lagi po tayo mag-iingat sa ating daan, sa ating mga biyahe. Bye bye.